Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang dating general at kinikilalang isa sa mga bayani ng EDSA Revolution na si Fidel V. Ramos. Tagapayo ang naging papel niya. Nagbabahagi siya ng kanyang mga karanasan sa pamamagitan ng kanyang mga libro at kolum. At narating nga niya ang pinakamataas na pwesto bilang general at chief of staff ng Sandatahang Lakas. Maging ang kaniyang asawa at mga anak ay naging iba sa ibang first family. Nanatili lamang sila sa likod ng kanilang padre de pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Sa ilalim ng kanyang termino, tinagurian ng Pilipinas bilang susunod na economic tiger ng Asya. 2 dekada na ang nagdaan mula nang mahalal siyang presidente, pero di pa rin umaalis sa eksena si Ramos. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, the President of the Republic of the Philippines. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, napuno ang plenaryo ng mga pinuno at malalaking tao. Kabilang narito ang mga dating Pangulo ng bansa na sina Joseph Estrada at Fidel V. Ramos. Ito po ang aking ikatlong SONA at parang kailan lang nang nagsimula tayong mangarap. Parang kailan lang nang sabay-sabay tayong nagpasyang tahakin ang tuwid na daan. Isa lamang ang SONA sa maraming okasyon na dinadaluhan ni FVR bilang ika-12 Pangulo ng Pilipinas. Madalas ding pinakikinggan ang mga opinyon ni FVR sa iba't ibang isyung kinakaharap ng Pilipinas. Sa katunayan, kung si FVR ang tatanungin, pasadong grado ang ibibigay niya sa SONA ni Pinoy. Passing. Pero kurang pa kasi kailangan hindi yung 6-year term of the president dapat tignan lang eh. Yung 25 years, 1 generation or 2 generations better. At saka pag-aralan din yung ano nangyari. Matalas pa rin ang paningin ni FVR sa mga isyung politikal. At para maiparating ang kanyang mga opinyon, nagsusulat si FVR ng column sa Manila Bulletin na may titulong Sermon. 7 taon na nagsusulat si FVR sa naturang column at para raw ito sa lahat ng mga pinuno mula sa barangay hanggang sa Malacanang at iba pang sektor ng lipunan. Gugustuhin niyo ba, sir, na ikonsulta kayo ni President Aquino? Whether he consults me or not, I give him unsolicited advice. He can take it or leave it. Hindi lang artikulo sa dyaryo ang ginagawa ni FVR. Aktibo rin siya sa pagsusulat ng libro. Tinatayang nasa 25 libro na ang kanyang nailathala. Tatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod sa bansa. I undertook to finish during my time. Taong 1992 nang maluklok si Ramos bilang Pangulo, Ng bagong pag-asa. mahigpit na nakalaban ni FVR sa pagkapangulo ang nooy Agrarian Secretary na si Miriam Defensor Santiago. Pero nakalamang si FVR na mahigit 800,000 boto kay Santiago. Dahil sa maliit na diferensya sa kanilang boto, pinaratangan ni Santiago si FVR na pandaraya. I won in the voting, although I lost in the counting. Of course, si Senator Miriam Defensor Santiago accuses you of having cheated her out of the presidency to this day. Do you ever run into each other, bump into each other, at paano kayo mag-usap? Well, I can cite 3 occasions. And our encounters are very cordial. Si Ramos ang kauna-unahang miyembro ng militar na naging Pangulo ng Pilipinas. Pinangangabahan noon ang kanyang panunungkulan bilang presidente. Dahil inalala ng ilan na pupunuin ni Ramos ng militar ang kanyang pamahalaan. Pero sa kalaunan, nawala ang mga pangambang ito. Ngayon, tapatan nating masasabi na nabigyan natin ang ating bansa ng bagong pag-asa.
Ibinahagi sa akin ni FBR kung paano nagsisimula noon ang araw niya bilang Pangulo ng Bansa sa edad na 64. Yung routine niyo po when you were president was really supposed to be very rigorous, grueling, yung parang ang aga-aga mo raw gumising. Totoo Do you yan. remember it? I mean, what? What was it like? Well, my day started at 4 or 4:30 in the morning. It has to do with exercising. But while I'm in the swimming pool, the aide has a bunch of papers for action. And so, after taking a few laps, I get out and drink a cup of coffee and start correcting the papers that are about to be issued as presidential directives, executive orders, or sometimes they're just the daily clippings, and there's something there that must be acted upon. The work ethic of the president must be 25/8, hindi 24/7. Binigyang diin ni FBR sa kanyang panunungkulan ang pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpapanatili ng kapayapaan. Tinawag ang Pilipinas na Asia's Tiger Cub Economy sa panahon ng kanyang pamamahala. At matapos ang 27 taong kaguluhan sa Mindanao, ganap itong natuldukan nang magkaroon ng Final Peace Agreement ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF noong Setyembre 1996. Pero sa kabila nito, dumaan din sa mga kontrobersiya ang administrasyon ni Ramos. Ilan dito ang Pea Amari Scandal at Clark Centennial Expo Scandal na sinasabing ginatasan umano ni FBR upang pagpondo sa kanyang partido na Lakas CMD. Mayroong investigation na ginawa ang Senado. At napatunayan nga na ang gusto bumili is a private corporation. Ang mga titulo sa mga lupang na yon ay null and void. Ang ginawa ni Ramos noon was to create a task force to investigate. Kuno. Sa palagay ko, pinagtatakpan ang napakalaking anomalya dahil nga sa investigasyon ng Senado ay humigit kumulang mga 1.7 billion ang perang pinamudmod sa napakaraming tao para lamang hindi magkaroon ng objection doon sa joint venture agreement. Kung babasahin ng isang kritiko, yung anong gusto sabihin ng BOT, yan kapital ng isang private person yan or corporation. Build, operate for a certain time, 20 to 25 years, and then transfer to the government. Ayon sa dating Pangulo, hindi naapektuhan ng kontrobersiya ang kanyang tungkulin na maglingkod. Whatever negatives or positives fall out of that, do not let it get in the way of the job that you must do. You must do your job well and do it thoroughly. And it must not be at the expense of public resources or public money. You must also make sure that whatever it is, this must be clarified to the family. Sa loob ng 6 na taon na pagkapangulo ni Ramos, masasabing nakagawa siya ng mga aksyon kung saan siya ay naging popular. Pero meron ding desisyon kung saan nagbahid ng hindi maganda sa kanyang pangalan. Pero ano pa man ang nakaguhit sa kasaysayan, hindi pa raw rito natatapos ang pagiging pinuno ni FBR dahil hanggat siya raw ay nabubuhay, mananatili siyang nagseserbisyo sa bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Taong 1992 nang mahalal na Pangulo si Fidel Ramos. Pero ang kaniyang administrasyon hindi rin nakaligtas sa mga isyu ng anomalya at ang kaniyang buhay pamilya meron ding kontrobersya. Sa labas pa lang, markadong hindi ordinaryong tahanan ang bahay na ito. Isang bandila ang tila masigasig na kumaway sa amin nang una naming pagmasdan ang compound.
Sa loob nito, may 2 tahanan. Ang bahay ng mag-asawang Fidel at Amelita Ramos at ang bahay ng pamilya ng anak nilang si Carolina na mas kilala sa palayaw na Chula. Ang malaopisinang gusali na una naming nakita ay isa palang museo. Kinalalagyan ng mga alaala ng mahigit 4 na dekadang serbisyo ni FVR sa bayan. Araw-araw bukas ang museo para sa publiko. Libre ang pagpunta rito. At kung siswertehin ang mga bisita, kapag Sabado o Linggo, si FVR mismo ang nagsisilbing personal tour guide. Pero sana eventually merong isang government facility or a big university, private or public, or a partnership, public and private, will take over what we have here. And as long as it can be maintained for the younger ones, I can donate everything. Pagkatapos naming maglibot, naabutan namin si Mrs. Ming Ramos na abalang nag-aayos ng hapunan ng pamilya. And every Sunday you do the cooking? Depends. If I'm too lazy, then we eat out. Masarap, masarap. It's very masarap. Ikinasal si FVR at Mrs. Ramos noong October 21, 1954 at nabiyayaan sila ng 5 anak na babae. Marami nang napagdaanan ang mag-asawang Ramos. Kung matatandaan, naugnay noon si FVR sa socialite na si Baby Arenas, nakilala bilang isang negosyanteng nagsusuplay ng gamit sa military noong araw. It just crossed, our path because during Marcos' time, he was aide-de-camp pala. I used to see him and I said, ay, nako, ang dami pala ditong sundalo. It never became for me an issue, to talk to them. I didn't even talk to them because we were blue ladies. His Excellency Fidel V. Ramos. Noong naging Pangulo si Ramos, nabalita ang nagkaanak sila. I know that we should not, I don't like to touch that matter. At nabalita ring ginamit ni Arenas ang kanyang impluwensya sa gobyerno. No, that's not true. Where we campaigned for him, my in-laws, the Lopez Arenas, we campaigned for him because we believe he was the best man for the country. And I think that was the start of the tiger economy, no? Ang mga ganitong issue ay dulot lang daw ng mga naninira kay FVR. Para sa akin, that's part of life. Pero it happened and so we're here. Ngunit ang tunay raw na naging dagok sa kanyang pamilya ay nang maaksidente ang anak niyang si Carolina o Chula. 9 na taon na ang nakakalipas. The biggest trauma was the accident of Carolina Chula. Because she almost lost her life. She spent maybe 7 months in the ICU. Tumatawid si Chula ng kalsada nang tamaan siya ng isang water delivery truck. She cannot really take care of herself. Baka matumba because of the brain damage. No? But her memory reverted back to maybe that of a 12-year-old. And she's like a new baby to us. So, in a certain way, that's the blessing we got. Yes. But she used to be a bank manager, and she's an MBA. At noong nakaraang taon lamang, naranasan ni FVR at ng kaniyang may bahay ang bangungot ng bawat magulang. Ang pagpanaw ng kanilang anak na si Joe dahil sa lung cancer. The biggest loss was the death of our second daughter, who was the most talented of all of them. Yan talaga all around yan. Tsaka, Philippine team yan sa water skiing. Galing nga. Tsaka dancer, artist. Ang kanya, what do you like to call yourself, Joe? And she said, I am a creative artist. Paano po yung experience niyong lumaki kasama ang isang ama na naging presidente ng Pilipinas at isang hardcore military man? Siyempre, mahirap din i-kumpara, no? Dahil ayun naman ang kinalakihan namin, no? Yung hindi naman talaga nag-iba yung pagkatao ni
Pangulong Fidel V. Ramos in the sense na nung maliliit pa kami, nasa military na siya. Pero magigising kami, for example, 10 o'clock in the morning, no? Ganon. That's normal. Dapat, no? Aside from being a father, of course, no? Aside from being a family man, also very compassionate. No, he's always thinking about, you know, the Filipinos, about their future, anong kalagayan nila. Sa ating bansa, kakaunti lamang ang nagiging 4-star general gaya ni Ramos. Para maging 4-star general, taon ang binibilang sa serbisyo. Basihan nito ang educational background, pati na ang mga panalo sa giyera. Marami ang naniniwalang si Ramos lamang ang 4-star general sa buong bansa na talagang karapat-dapat sa ranggong ito. I became 2 stars after I was selected to command the Philippine Constabulary. Now, after about 8 years, I was made the Vice Chief of Staff. That's another 3 stars, or another star making it 3 stars. And my boss was my rival to become Chief of Staff, General Fabian Vera. Ngayon, I got my 40 star when we won at EDSA. Dumaan ako dyan, 1 by 1, at saka puro commander ako, hindi yung sa staff. Maliit pa lamang ako ay napapansin ko na ang peklat ni FVR sa may kaliwang bibig. Ang akala ko'y dahil ito sa pagkikipaglaban sa giyera. Hindi. Ito sa kaliwa, maraming version yan. And it depends on the audience eh. Sir, you... I say, when a girl tried to kiss me and she beat me, pero it's not the story. Or kung mga sandali, sabi ko, I suffered a wound during the Bataan Death March, but they don't believe it was I was doing. But actually, nahulog ako sa Mangay. Yes. Saan ang taon na kayo noon? Grade 4, grade 5. Sa 5 anak na babae, mayroon siyang 8 apo, pero walang sumunod sa yapak niya sa pagiging sundalo. Mula sa pamilyang subok na sa serbisyong publiko si FVR. Si FVR ay pinanganak sa isang respetadong pamilya sa Lingayen, Pangasinan noong March 18, 1928. Ang kanyang yumaong ama na si Narciso Ramos ay naging isang abogado, mambabatas at Secretary of Foreign Affairs, samantalang ang kanyang ina na si Angela Ramos ay isang teacher na mula sa angkan ng Valdez sa Batak. Sa layo ng narating ni FVR, mayroon pa raw siyang pinagsisisihan na dapat daw ay ginawa niya noon pa. I wish I had studied the law because that is what my father told me. In addition, kung sakali may panahon pa ako, magpo-postgraduate ako, take up maybe international law without having to pass the bar. Kahit matagal nang retirado si FVR sa larangan ng politika at army, ito pa rin ang inaalala niya. Duty, honor, country. Isa sa mga sikreto ng mahabang buhay ni Fidel Ramos ay ang hilig niya sa sports. Madalas siyang nakikitang nagja-jogging at laman din siya ng golf course. Bago pa man sumikat ang araw, masiglang umalis ng kanyang bahay si dating Pangulong Fidel Ramos. Let's go. Sunod ha. Ay, ganito ha. Ano mo kung kaya na i-harap ito? Ay, 1998 nang bumaba sa pwesto si Ramos at mula noon ay naging private citizen na lamang siya. Ay, uwi na kayo, uwi na kayo. Bakit po? Ako na panalo eh. Uwi na kayo. Umulan man o umaraw, hindi raw nagpapapigil si FVR sa paglalaro ng golf.
Pero bakit po ba golf ang napili nyo sa lahat po ng sport? Bakit po? Kasi nagkadi ako nung 12 years old ako sa tatay ko, doon sa Pangasinan. Bit-bit ko yung bag, walang karton. At saka, I learned the tricks. So yun kauna-unahang sport na na-expose kayo? Hindi, swimmer ako. Ayun. Ay, lumaki ko sa tabi ng dagat eh. Kahit noong panahong presidente siya, hilig niya na ang golf. At paminsan-minsan, sa golf course niya dinadala ang mga usaping pampamahalaan. It's a nice game for corporate executives because that's the way you network eh. You do much business, you do much investment even in the golf course. Kung wala sa golf course, madalas nasa kanyang opisina sa Makati si FVR. Nang binisita namin ang dating presidente, ipinagmayabang niya ang kanyang malusog na pangangatawan. Look at the camera. At hinamon niya pa ang mga cameraman at crew na talunin siya sa physical fitness. Smile for the girls, ha? Sampo na, ha? 1, 2, faster. 3, 4, 5. Get ready. 1, 2, 3. Gawain niya ito kahit na noong siya ay pangulo pa ng bansa. Dito lumalabas ang training niyang bilang isang sundalo. Anong year kayo nag-stop mag-ano? Tabako talaga? Tabako? February 25, 1986. The last day of EDSA. Panalo na kami. Yes, I promise myself, if we win this, I will stop smoking cold turkey. Ito, marketing na lang eh. Sa Bakalera, Corona. Hindi naiiba si FVR sa ibang pangulo. Dito man sa atin o sa ibang bansa. Matapos ang termino, naghahanap sila ng mapaggagamitan ng kanilang panahon at karanasan. Sa kaso ni FVR, ito'y ang Ramos Peace and Development Foundation o RPDEV. Ang foundation na kanyang itinayo bago siya bumaba sa pwesto bilang Pangulo. Tanong mo kung pwede. Kung hindi pwede, didikit na lang natin dito. Pumapasok siya araw-araw sa kanyang opisina sa RPDEV sa Makati para asikasuhin ang pagpapatakbo ng foundation na ito. Mr. President, bakit po peace and development ang napili niyong advocacy? Kasi yan ang kailangan ng lahat, peace and development, so that livelihood can prosper, the economy can prosper, and education can be given equally to everybody regardless of social or economic status. June 1998 nang itinatag ni FVR ang RPDEV. Ilan sa mga proyekto ng foundation ang pagbibigay ni FVR ng lecture at keynote speaking engagements sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng bansa. Taking by the Chief Justice. Karaniwang paksa ng kanyang mga talumpati ay ang kanyang karanasan sa pamamahala. Pagsikapan natin yung namamanage natin mabuti itong 3 components, ang sabi ko. People or population, environment, and policies para medyo mahinahon ang mga pamumuhay ng mga sumusunod sa amin. Aktibo rin ang foundation sa pagsulong ng iba't ibang civic projects tulad ng pagbigay ng suportang pinansyal at moral sa mga grupo ng umakyat sa Mount Everest. Tumutulong din ang RPDEV na mangalap ng pondo para sa mga bahay na itinatayo ng Gawad Kalinga. Bahagi ng pondong nalilikom sa lectures ni FVR at sa golf tournament ang siyang ibinibigay sa Gawad Kalinga. Basta may teamwork, galing na Pinoy, kaya natin to. Yan ang ating motto dito sa foundation na ito. Ang kanyang mga pangaral, talumpati at saloobin tungkol sa gobyerno at lipunan ay nilalathala niya bilang mga libro. Ipinamimigay ang mga ito ng RPDEV sa mga piling institusyon at maraming library, mga paaralan at universidad para magamit at mapag-aralan ng mga susunod na henerasyon. Yung growth, short term lang yan eh. Yung development, that is sustainable. In other words, kahit na konti-konti lang, it improves year after year after year after year without consuming your natural resources and without using up or abusing the environment. Maaaring lumipas na ang termino ni Fidel Valdez Ramos bilang presidente, pero nananatili pa rin siyang aktibo sa sarili niyang paraan.
I owe the remaining time in my long life, when I don't have many more years left, I owe my remaining time to my country. Mahigit 6 na dekadang nanilbihan sa pamahalaan si Fidel Ramos bilang sundalo at pangulo. Bagamat marami ang nagsasabing naging instrumento siya ng batas militar, higit marami ang nakaaalala sa kanya bilang bayani ng EDSA Revolution at isa sa mga naging pinakamahusay na pangulo ng Pilipinas. Isang mukha, Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.